Libra, welcome sa iyong monthly reading. Sa kabuuan ng month na ito, ng mga meron, ng mga energy, mga mensahe. Maraming salamat Libra kung ikaw ay nakapag-subscribe or follow na. Yan, tap nyo na rin yung bell icon para updated po kayo sa mga reading natin na paparating. Meron kang clover. Wow! Clover is about good luck. O, di ba? O, meron luck. Merong pakikipagsapalaran or gambling, may opportunity, may chance. Yes. Ito yung magagandang pagkakataon, ito yung opportunity, ito yung pag-asa, ito yung happiness. So, yung mga yan ay mga paparating sa'yo, Libra. O, meron kang dog. Dog is about friendship. O, pwedeng may mga bagong makikilala, magiging ka-close, magiging loyal sa'yo, or pwedeng ito na yung mga matatagal mo ng kaibigan na talagang makakaasa ka sa kanila sa lahat ng pagkakataon, sa kagipitan man yan, sa kaginhawaan. Ito yung mga tao na pwedeng sumuporta sa'yo, babakapan ka nila, totoo sila pag nakatalikod ka. Loyalty kasi ito eh. Allies o kakampi. Diba? Ito yung mga tao na mag-o-offer talaga sa'yo ng loyalty, support. Pwede mo silang masahan, mapagkatiwalaan. Ayan. Okay? Meron sinasabi rito, Libra, na pagiging masunurin. Okay? Or pagiging flexible. Pag sinabi kasi nating loyalty, ibig sabihin, pagiging committed. So, kung hindi man yan about mga kaibigan mo, ibig lang sabihin ng Libra, yung mga bagay na gagawin mo, sisimulan mo, talagang ibubuhos mo talaga yung commitment mo doon. No? Ibig sabihin, you will show up every day, gagawin mo yan diligently. Hindi ka basta-basta mag-quit, hindi ka basta-basta aalis, na titigil ka na lang or papalitan mo yan, o yung mga ganun. Talagang i-commit mo yung sarili mo dyan. Siguro i-commit mo yung oras mo about something. Meron kang bagong sisimulan na talagang kailangan mong mag-full time, mag-focus doon, mag-commit doon sa bagay na yun. Okay? Kailangan kasi yung full commitment, yung loyalty. So, ring is about, wow, promise na matutupad. O baka merong someone na nangako sa'yo, baka ito na yung moment na tutuparin niya na yung pangako. O yung iba dito, ito ay engagement. Pagpo-propose, ayan, may ring eh. Engagement ring yan eh. O baka wedding ring na for some of you. So, meron ditong pagpasok sa commitment. O di ba sinabi ko nga about loyalty commitment. Alam mo kung person to, friend man yan or romantic, makakaasa ka talaga na loyal siya. Magko-commit talaga ito sa'yo. At yung pangako niya most likely tutuparin niya. Okay? Meron kasing pagpasok dito sa relationship, partnership, commitment, merong deal or kontrata, pwedeng may transaction na ganyan. Pwede ring new cycle. No? Yung ring kasi na yun is a symbol na nakatali na yun sa'yo. Diba? Ganun pagka ka eh. Eh yung kontrata, ganun din. Pagka papasok ay magtatrabaho ka. Diba? May kontrata yan eh. O, deal, partnership, trabaho, may kontrata yan eh. Pagpapakasal, ganun din, di ba? May kontrata yung magpipirmahan kayo doon. So, yun na nga. Merong pagpasok sa partnership, commitment, okay? Contract. Meron ding ending. Lumitaw yung coffin card. Okay, itong card na ito, pwedeng merong loss, may ending, pwedeng merong something na nakaka-disappoint, nakakalungkot.
For some of you, pwedeng sickness, sana naman hindi. Pero pwede rin naman ito about transformation. Any of those na nabanggit ko, no? Hindi naman lahat siguro 'yan mangyayari, depende na lang. By the way, maraming salamat po dun sa mga nag-avail ng private reading ko, hanggang June 21 lang 'yun. Wow, meron ditong mas magiging matatag pa. Mas yayabong, mas mag-grow, mas magiging matibay, matatag, ano pa. Stable ito ano, nakikita mo yan, puno. Puno na matatag na ang ugat. So, kalimbawang ito ay friendship, kung ito ay trabaho, kung ito ay negosyo mo, partnership, or sabi ko nga, ayan, yung engagement nyo, lahat ng yun nagsisimbolize sa parang yung roots, kumbaga, lumalalim, ibig sabihin, tumitibay, mas nagiging stable. Mas nagiging stronger. Yan, ang ganda ng energy, O radiant, ito ay, pagkinang. Glow up, Libra. May you shine brightly, yes. You will shine brightly, Libra, ngayong month na ito. Magkakaroon ka ng leveling up. Manonotice ka. Ito yung card mo na nasa spotlight ka, na nag-i-stand out ka, no? Nakaka-attract ka. Nakaka-attract ka ng success, nakaka-attract ka ng growth, ng magagandang bagay, since nandiyan yung clover, opportunities, ano pa. Dami. Yung mga good stuff na attract mo. Tsaka talagang tumitingkad ka ng tumitingkad, mas lalo kang nagiging strong, mas lalo kang yumayaman, nagiging successful, mas lalo kang gumaganda sa paningin ng iba, no? Nakaka-attract ka Na-attract mo yung magagandang bagay, yung mga blessings. O, nurtured. Uy, parang card din ni Gemini. Baka kakonect mo si Gemini. Or meron ka ring Gemini sa chart mo. O, may you be loved and cared for. So, yung kinakailangan mo na care, pagmamahal, attention, basta, ikaw ay manunurture Kaya kung ano man yung needs mo, Libra, will be met this month. Wala akong makitang pangit dito except dito sa card na to. Yan yung challenging mo na may ending, may loss, may sadness. Pero nasasapawan yan lahat ng magagandang cards na nakapalibot, no? Isa pa, ayan, certain. May you be sure of your ground. Ibig sabihin nito, dahil nakita ko tong stronger card, no? Actually, nakapag-build ka na ng pundasyon mo, libre. Feeling ko lang you are already standing sa isang matatag na ground kung ako tatanungin. Kasi itong puno na to, hindi yan magiging ganyan kalaki kung hindi na stable ang roots niyan. Diba? So this is something na tingin ko, pinaghirapan mo, na-build mo na ng matagal na panahon. No? So, kung halimbawang gagawin mo pa lang yan, sisimulan mo, so yun na yung mga possibilities na sinasabi na magiging stable yan, pang matagalan, di ba? Matatag, no? So, maganda yung mga cards mo. Yan, career mo, kabuhayan, pera, negosyo, or relationship. Ang ganda friendship. Nandyan yung magaganda Okay, sa mga tarot cards mo, meron ka full reverse, death card reverse. Uy, dalawa yung death card mo.
Transformation yan. Meron ka ring Wheel of Fortune, which is parang yung Clover. Hierophant. King of Wands reversed. Knight of Pentacles. Sorry, kasi bagong deck ito eh. Kaya hindi, tinitignan ko pa kung anong nakasulat. No? So, mga signs na nakikita sa cards mo, pwedeng may Scorpio, Taurus, Aquarius. Pero kahit naman anong sign ko, ano lang yung mga lumabas, sasabihin ko lang, no? Mga numbers na meron sa cards mo, merong 2, merong 18, 25, 8, number 5, number 10, number 13, tsaka 0. So, yun na nga, Libra. Ano man itong gagawin mo? Puyipiyok na ako nang wala na akong boses. Ano man itong mga gagawin mo, sisimulan mo. Tutukan mo lang yan, alagaan mo yan. Maging loyal ka, committed ka dyan. Magbubunga yan ng maganda. Magbubunga yan ng manganganak pa yan mga opportunities mo. Bebenasing ka pa dyan. Mas magiging matatag yan, stable pang matagalan. Okay? O ano yan? May kinalaman man yan sa mga personal goals mo, sa pera, sa career mo, or connections mo. Okay? So, iwasan mo yung masyadong perfectionist na mindset, Libra. Kasi wala naman talagang kahit ano na perfect. Wala naman talagang flawless. Kahit saan pa yan, kahit sino. So, i-release mo yung ideas mo of perfectionism. I-banish mo yung mga thoughts mo. Self-sabotage na yan, yung mga iniisip mo na yan. Especially kung iniisip mo na, na palagi kang napag-iiwanan, palagi kang stuck. Kasi nga, nakikita ko dyan, ang ganda ng energy mo eh. Mag-glow up ka, mag-i-stand out ka, mag-i-excel ka dyan eh. Okay? Ang pinaka-limitasyon mo na lang, yung pinaka-mindset mo na lang. Yun na lang talaga yung maglilimita sa'yo dito, Libra. Okay? Iwasan mo rin yung procrastination. Ayan, yung tipong, ay mamaya na lang, tinatamad ako. Yun ang magsasabotage doon sa mga bagay na dapat ma-accomplish mo na. Okay? Huwag ka rin naman masyadong maging harsh sa sarili mo, yun nga, maging perfectionist, or maging yung masyado mo namang, sobrang pinupush mo naman yung sarili mo. Iba rin naman yun. Okay? Importante yung balance. O, Libra ka pa naman, alam mo yan. O, dito naman, yung tendency mo na masyado kang maging forceful or ano ba tawag dito? Impulsive yan. Parang masyado kang, ayun, di ba pagka ganun, parang ito yung parang nagmamadali ka na kagad doon sa outcome, sa resulta, no? So, chillax lang, huwag ka muna masyadong marindi tungkol dun sa outcome. Gawin mo na lang muna yung mga dapat mong gawin. Then, huwag ka rin maging impulsive. Have patience. Okay? Kasi parang merong feeling ng haste dito. Uneasiness. Okay? So, have confidence, yung tamang boldness. Oo, i-avoid mo yung pagiging negative thinker sa mga bagay na ginagawa mo or yung procrastination. At saka, iwasan mo yung magpapadala ka sa init ng ulo. Okay? So, kapag alam mong parang umiinit, kumukulo na yung dugo mo, okay. Ano ba tawag doon? Yung
mag-cool down ka na. Mag-disconnect ka na muna. Kaysa kumulo ng kumulo yung dugo mo, di ba? I-avoid mo yung mga ganyan. Kasi may tendency na mawalan ka ng control. The Hierophant kasi is wisdom. Wisdom ito eh. Hierophant is siya yung keeper ng knowledge. So, as an advice, itong card na to, ini-encourage ka niya na sundan mo yung traditional path. Okay? Sundan mo kung ano tong mga path na ito na matatag na. Even pa doon sa mga nauna pa sa'yo, no? Kumbaga kung ano yung pioneer na, di ba? Kung ano na talaga yung matatag, yung nag-work na, yung established na. Ito yung tamang landas eh. Sa gusto natin, kahit na gano'n tayo kagaling, katalino, kahit na alam naman natin pwede nating piliin, kahit na anong path yung gugustuhin natin, the best pa rin is yung traditional na path. Ito yun, yung sinasabi na itong card na ito. Okay? This is pagiging discipline, this is following the nakagisnan, the structure, no? Ito ay commitment eh. Hindi lang siya about wisdom, this is also about commitment, loyalty. Okay? Following yung tamang path. Okay? It could be yung faith mo, it could be a mentor, it could be someone or something na makakapag-guide sa'yo towards the right direction, Libra. It could be something or someone na makakapag-strengthen ng ng faith mo. Ito ay pagiging masunurin. No? Di ba nakita ko yung obedience doon? Nakita ko yung loyalty, nakita ko yung obedience. No? This is also about faith, belief systems, Libra. Itong Hierophant, pwedeng ito ay about marriage din. Ano? O baka ikaw ay kasal na, about to be married. Or maybe yan yung person na maaaring mapapangasawa mo. No? Kung wala ka pang napapangasawa, Libra, it's a sign na maaaring makahanap ka na nung tamang person na pakakasalan mo. Magpapakasal sa'yo, di ba? Ito kasi yung card ng pagiging loyal mo dun sa mga pinaniniwalaan mo. Okay? Pwede rin naman yun yung tinutukoy dyan. Gaano ka ka-loyal dito, gaano ka ka-faithful dito sa bagay na to, sa ginagawa mo na to, or sa paniniwalang ito, or sa relationship na to. Diba? Gaano ka ka-committed. So, Libra, nakikita ko rito, with the Wheel of Fortune, na merong situation na mababaliktad. Baliktad yung Wheel of Fortune mo. Although lumitaw naman dito sa Clover card mo, nabebenasin ka, andyan yung mga opportunities, andyan yung luck, chance, happiness, hope, no? Pwede pa rin bumaliktad yung situation anytime, Libra. Yun lang yung ibig sabihin. Hindi natin hawak yung wheel eh. Diba? Bilog yan eh, umiikot yan. So ngayon, maswerte ka, okay ka, or pwedeng hindi ka okay. Basta meron something dito na mababaliktad, magbabago. Magkakaroon ng shift, okay? Yes, kasi lumitaw din yung Death card. Death card is about transformation, transitioning. Ito na yun eh. May pagpihit eh ng kapalaran. May pagbabago. Pwede ring ending kasi, excuse me, ayan yung ending oh. Diba? May loss, may ending, may new chapter. Endings and new beginnings kasi ito eh. Tsaka yun. Ito rin, this is cycles, no? Ayan, kung nakikita mo, may iba-ibang seasons dyan. So, feeling ko lang,
merong cycle na mag-i-end, then at the same time, meron ding panibagong cycle na magsisimula para sa'yo. Diba? Ending and new beginning nga. So, andun, kaakibat nun yung mga pagbabago, kaakibat nun yung adjustment period, yung acceptance, di ba? So, pwedeng sa career mo yan, pwedeng sa sarili mo, nagkakaroon ka ng transformation, spiritual transformation, or whatever transformation, physical transformation, pwede rin naman. Pagdating din sa iyong mga connections, sa iyong career, sa love life, maaaring magkaroon talaga ng transitioning, no? Pagbabago ng transformation. Ayan, full card is a new journey. Ito yung card na nagsasabi na you're about to enter something new. Kasi si full, hindi naman niya talaga alam. Ano nga magjo-journey nga siya ng panibagong road doon eh. 'Di ba? Na walang assurance, walang alam doon sa bagay na yun na paparating sa kanya. Pero excited siya, optimistic siya, positive siya. So yun yung idea dito, Libra, advice sa'yo. Merong something, may mag-e-end, pero merong bagong darating. And kailangan mo maging positive, optimistic. Maaaring kailangan mong mag-take ng mag-take a leap of faith, oo. Okay? Mag-gamble, lumitaw yung gamble dun eh. Pakikipagsapalaran eh. Di ba? Kumbaga tataya ka. Kahit na hindi mo alam kung mananalo ka ba dun sa papasukin mo na yun, sa gagawin mo na yun, or hindi. Okay? So, in overall yan, pwedeng sa sarili mo, sa pera, sa career mo, or sa love life mo, yung mga energies na na-pick up ko dyan. So, silipin na natin yung sa person na kakonect mo. This time, ang titignan natin yung hidden side ng person mo, Libra, na maaaring hindi mo pa nalalaman sa ngayon. No? Tingnan natin, hidden side. So, in terms of career, sa pera mo, ganda. Actually, magaganda yung mga pagbabago dyan sa'yo, Libra. Sa love life, ganun din. Nakakakita ako ng commitment, ng loyalty. Pero tignan natin yung hidden side ng person mo na hindi mo alam. Child magical. Ito yung mga person. Itong mga hidden side, pwedeng positive, pwedeng negative attributes niya ha. Archetypes card kasi itong ginagamit ko para makita natin yan. Actually, bago lang din to eh. Shoutout nga pala kay Fully Booked. Ayan, ito yung mga recent purchases ko sa kanila. SM North Ed sa Tablac. Ito, Disney Fairies Tarot at saka itong archetype cards ni Caroline Myss. Maze, di ko alam. Sorry naman kung nagkamali ako sa bigkas. So, back dito sa iyong person. Etong person mo, meron siyang light attribute na child magical. Wow, napakaano niya. Nakikita niya lahat ng positives or potential sa isang situation. Ganun siyang mag-isip. Libra. Meron siyang ganung personality. Pero ito take note ang bawat isa sa atin, marami tayong archetypes, marami tayong personalities. So, hindi ibig sabihin na maganda tong personality niya, wala na siyang negative na side, no? So, depende yan. So, isa ito. Actually, ito'y positive. Positive na trait ng person mo or archetype niya. Ayan. Nakikita niya yung mga potential, nakikita niya yung sacred beauty sa lahat ng bagay. At ganun siya positibong tao, meron siyang paniniwala na everything is possible. Wow. Ano to, delitante. Teka lang. Ang sabi rito, light attribute ito, positive to, nakatayo eh. Marunong siya mag-appreciate, ayan.
Nagde-delight siya in the arts without having to be a professional. Oo. Could be na meron siyang taste pagdating sa art, no? Marunong siya mag-appreciate kahit hindi siya pro. O hindi lang sa art natin nililimit, siguro kahit sa ibang bagay. Kasi nga, ito yung person mo na nakikita niya lahat ng beauty, ng potential, no? Sa lahat ng bagay, ganun siya. Eto, meron siyang negative. Oh, bully card pa naman. So, ano yung negative side niya? Ayan, meron siyang mahilig siyang magtago ng kanyang mga fears. Halimbawa, meron na mga nag-ano sa kanya, nanggaganito, baka kasi bawal sabihin. May mga ano sa kanya, yung mga gumagawa ng hindi maganda or nag-ABUSE or nag-BBULLY. Ang problema dito sa person mo, nakakaramdam na siya ng mga ganong bagay na hindi maganda yung treatment sa kanya, o ginagawan siya ng hindi maganda, tinatago niya yun. Baka meron, ewan ko, anong dahilan niya? Baka may takot siyang magsabi or hindi niya, may tendency na i-keep niya hanggat kaya niya, hindi niya isusumbong, no? Wala siyang pagsasabihan kahit na ginaganon na siya. Okay? So, pumunta naman tayo sa iyo, Libra. Ito yung mga dapat mong marinig. Ito yung mga blockages sa iyo, mga kailangan mong baguhin. Wag in denial, ha? Kung hindi ka ganito, di very good. Pero kung ganito ka, wag kang in denial. So, ito yung makakatulong sa iyo sa healing mo. Itong card na to, nagagamitin ko ay para sa healing, para matanggal yung mga blockages. Okay? Unang card mo, surrender the habit of... yan, people pleaser. Lagi ko naririnig na yung mga Libra daw, ang reputation ng mga Libra is people pleaser. Well, I'm also a Libra, pero hindi kasi totoo yun sa akin. No? Siguro at least not all the time. Hindi ako people pleaser talaga. Hindi. Actually, lumaki ako na kahit wala akong kaibigan, lumaki ako ng natural, ng prangka. Hindi nga ako hindi nga ako nag-sugarcoat, hindi nga ako malambing sa inyo eh. Sasabihin nyo pa, people pleaser ako. Siyempre hindi. Siguro at some point, naging people pleaser ako, but not all the time, no? So, ito ay para sa lahat ng Libra, kung sino man yung mga Libra na nakaka-relate. Sabi, surrender the habit of people pleasing. Speak your needs and be true to yourself. Lagi nga akong nagpapakatotoo, di ba? Yung iba nga na-offend na sa akin. Yung iba nga, di ba? Ako ganun. Ewan ko dun sa iba, baka yung iba. Okay? Mag-focus ka daw sa iyong happiness instead of always trying to make everyone else happy. Naku, lalong hindi ako ganun. Sana oil. Pero hindi, totoo, walang halong biro. Diyos ko, hindi. Alam mo, sasabihin ko nga yung gusto kong sabihin eh. Diba? Baka hindi ano sa akin yan. Kasi meron naman akong Scorpio, meron akong Taurus sa chart ko. Okay? Yes. Surrender your fear of change daw, Libra. The universe is reminding you that you are cared for always. Baka daw kasi takot kayong mag-leave ng iyong comfort zone, takot kang ayun, taking a leap of faith, ayan, kaya pala baliktad yung full card mo. Para kasing itong sinasabi, kailangan lakasan mo yung loob mo eh. Wala naman talagang guarantee sa buhay, alam mo yung Libra. Diba? Whether you're afraid of a change in your job, your health, or relationship, or if you fear aging or death, of course, takot ako sa aging. Sinong hindi takot sa death at saka sa aging? Taas ang kamay dyan. Papanain ko. Ang plastic nyo pag hindi kayo takot sa death,
Pero wala kasi itong mga bagay na ito na napaghahandaan. Yun kung magkaroon ka ng sapat na time na mapaghandaan mo yung fear of death na yan and aging. Okay? Pero basta yun yung mensahe sa'yo Repeat the affirmation. I have faith that all is well. Tanggalin lahat ng anxiety, overthinking. Yan, naniniwala ako kasi mahilig ako sa ganyan So, tanggalin daw natin yung ating mga ganun. Overthinking, anxiety, and have faith that all is well, Libra. Okay. Surrender to what is. Ito yung pagle-let go ng control sa lahat ng oras, sa lahat ng situation. Siyempre, hindi naman natin mapipigilan yan, Libra. Flow with it. I flow with what is instead of fighting it. Huwag mong labanan yung current, yung agos. Pag hindi mo kayang baguhin yung sitwasyon, i-accept mo yun, i-surrender mo sa langit and it will give you peace. Para hindi daw tayo nag-overthink. Okay? So, yan yung reading ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe, nag-follow. Siyempre, kung bago kayo, huwag nyo kalimutan. Tap nyo na rin yung bell para updated kayo sa mga bagong reading. At kung nagugustuhan nyo itong aking suot na bracelet, murayta lang yan. As in, mura lang yan. May iba-ibang color. So, right now, ang suot ko yung pula. Merong green neto, merong blue, may yellow, may citrine, may black. Hanapin nyo na lang dyan sa screen or sa comment section or hindi ko alam kung nagpa-pop up dyan. Yan.